Ituloy natin mga kapatid, yung si Wendell Talibong, ituloy na natin siya. At baka sasabihin naman nila mga kapatid, noon. Tingnan niyo mga kapatid ha, sabi niya, at baka sasabihin nila na noon yun, kumain sila noon, pero ngayon, hindi na. Sabi niya, para i-prove na pati ngayon. Ano pati ngayon? Anong pati ngayon? Hindi kumakain si Ellen G. White ngayon. Ano siya, immortal? Matagal nang patay si Ellen G. White. Matagal nang patay si James White na asawa ni Ellen G. White. Matagal nang patay yun. Maghunos dili ka naman, Dan Maasin. Ba't sasabihin ni Wendell hanggang ngayon, kumakain pa sila? Mali. Yan, so ito po ang ating video ngayon kung saan is gumawa ng video si Dan Maasin at kanyang nire-rebat yung pahayag ni Brother Wendell Talibong. So ating pakinggan yung video yung ginawa niya at ako'y maglalabas ng aking opinion kung ano ang aking masasabi tungkol sa bagay na ito. Pakinggan muna natin ang pahayag nitong si Dan Maasin, no? At ito yung kanyang sinabi. Ituloy natin mga kapatid, yung si Wendell Talibong, ituloy na natin siya. At baka sasabihin naman nila mga kapatid, noon. Tingnan niyo mga kapatid ha, sabi niya, at baka sasabihin nila na noon yun. Noon yun. Unang-una pa lang sa video siya na nagsabi na noon kumakain. Yun. So, dito sa video na yun, may sinabi si Brother Wendell doon, baka sabihin nila na noon yun. At baka sasabihin naman nila mga kapatid, at baka sasabihin naman nila mga kapatid, at baka sasabihin naman nila mga kapatid, noon. Tingnan niyo mga kapatid ha, sabi niya, at baka sasabihin nila na noon yun. Pero ang reason dito ni Dan Maasin, si Wendell ang unang nagsabi. I'm sorry, pero sabadista ako nung nagamit ni Brother Wendell sa akin yung Adventist Review ni Jerimon, kung saan talagang alibay ng mga SDA talaga na kumakain si Ellen G. White ng baboy, apparently using pork before siya naging SDA. Ganyan din ang pahayag ni Daryl Villanueva. Kaya huwag sanang sabihin na si Wendell ang unang nagsabi nun. Hindi. Nirelay lang ni Wendell, mukhang inulit lang niya ang mga dahilan ng mga Pastor SDA na ang pagkain ni Ellen G. White at ni James White ng baboy is before daw sila naging SDA. Yun ang ni Brother Wendell. At isa yan sa mga ginamit niya sa akin at ganun din ang aking reason. Yan ay ginawa ni na Ellen G. White is noong hindi pa sila Seventh-day Adventist. Yan ang Pero ang nakalagay kasi sa kanilang babasahin kasi sa babasahin ni Jerimon, ito ay nangyari sa 1863. Narito ang sinasabi ng naturang referensya, ito ay Adventist Review, April 22, 1999, page 9. Ang sabi ganito, another example of what seems today as a surprisingly slow discovery of a biblical lifestyle is that more than 14 years after the disappointment, James and Ellen White were still apparently using pork. It was not until issues of church organization had been settled in May 1863. Yan ha. Ito ay naganap, natigil lang sila noong May 1863 sa pagkain ng karning baboy.
pag ito binasa mo sa Seventh-day Adventist members, sasabihin nila ginawa yan ni na Ellen G. White before sila naging SDA. In which, mali yun. Dahil ginawa nila yan during sila Seventh-day Adventist. Bakit? Kailan ba nagsimula ang Seventh-day Adventist? Eto, sabi dito sa isang referensya sa Church Manual, yan. Ang sabi dito sa Seventh-day Adventist Church Manual, ganito. Ay, baba natin sa baba. Ayan o. The result was that in 1860, a church named Seventh-day Adventist was chosen and a legal body created to hold church property. No? So, this was followed in 1861 by the organization of our first conference. So, ang Seventh-day Adventist, nagsimula siya on 1860. Pero 1863 na, tumigil si Ellen G. White at si James White kumain ng baboy. Sa madaling salita, meron silang 3 taon. Simula ng itatag ang Seventh-day Adventist, sila'y kumakain ng karneng baboy. Yun ang ginagamit ni Wendell. No? Pero ang reason dito ni Dan Maasin is, yun ay ano lang niya. Yun ay, si Wendell doon ang sabi, hindi daw sila. Tuloy natin ang video. Yung founders nila noon, sila si James White, sila si Ellen Goldwhite, kumakain ng baboy. Yan. So, maliwanag ang sinabi ni Wendell, yung kanilang mga founders na si Ellen G. White noon kumakain ng baboy. Bakit noon? Kasi hindi sila immortal. Hindi sila immortal. At batay sa naturang referensya, ang sina Ellen G. White tumigil lang sa pagkain ng karning baboy noong 1863. Ating balikan. Ito yung sinasabi sa naturang referensya. Balikan natin. Ito. James and Ellen White were still apparently using pork. It was not until issues of church organization had been settled in May 1863. 1863 pa sila tumigil sa pagkain ng baboy. So from 1860, buhat ng itatagang Seventh-day Adventist, hanggang 1863, kumakain sila ng baboy. Inaamin yan ni Jerry Moon ng Adventist Review. Kaso nga lang, pag ginagamit namin yan, ang dinadahilan ng mga Seventh-day Adventist is noon yan na hindi pa sila SDA. Yun ang sinasabi ni Wendell ngayon. Wala naman siya sinabi na hanggang ngayon si Ellen G. White kumakain ng baboy. Ating ituloy ang naturang video. Imagine mo, si Wendell Talibog, nakakalimutan niya kaagad yung kanyang pinagsasabi. Oy, nakalimutan daw niya kaagad na kanyang pinagsasabi. Wala siyang nakakalimutan doon. Baka si Dan Maasin na trying hard na makapuntos kay Wendell, ang akala niya makakalimutin si Brother Wendell. Hindi. SDA pa lang ako, katwiran na namin yan. Katunayan, sa unahan ng video, siya na mismo ang umaamin na talagang kumakain sila noon. So, huwag niyang ipag-ano ni Wendell yan kasi kung i-review natin yung video na sinabi niya is talagang baka sabihin nyo. Yung baka sabihin nyo, talagang sinasabi nila yon, no? Baka sabihin nyo. Kasi marami ng SDA ang aming na-encounter niyan. Isa na ako sa SDA na nagsabi na kumakain siya ng baboy, hindi pa siya SDA. Kasi ang paniniwala namin, once naging SDA ka, totally hindi ka talaga kakain ng baboy. Kaya mabibigla ang sinumang SDA, basahan ng referensya na sa 1863 lang tumigil si Ellen G. White kumain ng baboy tsaka yung kanyang asawang si James White. Malaga mabibigla. Wala naman sinabi si Wendell Talibog na hanggang ngayon, pero pakinggan nyo ang katwiran ni Dan Maasin. Sabi niya, si Ellen G. White at
At James White noon, kumakain ng baboy, tayo. Tapos tayo ang pagbibintangan niya na tayo ang magsabi na noon yun. Oy, talaga. Talagang kayo ang nagsasabi na noon yun. Ha? Talaga. Noon. Yun. Pati ako, ganyan din sinagot ko nung ako SDA pa. Si Wendell ang pinakaunang safety na kalaban ko nung ako SDA pa. Si Wendell ang unang nakalaban ko. And then, talagang yan ang katwiran. Noon yan, nung hindi pa siya SDA. Dahil sa paulit-ulit na lang nasagot, kaya sinabi ni Wendell, noon yan. Pero hindi sa kanya galing ang mga words na yun, kundi sa mga SDA. Tinan mo Tapos sabihin mo, makalimutin siya. Hindi siya makalimutin. Sinabi niya lang yung mga laging binabanggit ng SDA kapag binabasa yon na si Ellen G. White at saka si James White kumakain ng karning baboy. Yun ang kanilang dahilan. Kumakain sila, hindi pa sila SDA niyan. 1863 yun. Ang SDA nagsimula on 1860. Pero tumigil siya ng pagkain ng karning baboy, tumigil na 1863. So sa loob ng 3 taon kumakain sila ng karning baboy matapos itatag ang Seventh-day Adventist Church. At ituloy ang video. Sabi niya, baka sabihin nila na kumain sila noon, pero ngayon, hindi na. Sabi niya, hilaw ang pagtawa nito. Hilaw ang pagtawa nito. Ano yan? Trying hard na hindi ka tinatablan? Trying hard at hindi ka tinatablan? Tablang-tabla ka? Ganito yan. Kanya sinabing, kasi yun ang dinadahilan sa kanya ng mga SDA. Yun. At yan ang isasabihin din ni Dan Maasin mamaya-maya konti. Pero atin mo na ituloy ang video. Tingnan natin yung kanyang aklat na kanyang gagamitin na para i-prove na pati ngayon. Ano pati ngayon? Anong pati ngayon? Hindi kumakain si Ellen G. White ngayon. Ano siya, immortal? Matagal nang patay si Ellen G. White. Matagal nang patay si James White na asawa ni Ellen G. White. Matagal nang patay yun. Maghunos dili ka naman, Dan Maasin. Ba't sasabihin ni Wendell hanggang ngayon, kumakain pa sila? Mali. Tuloy natin ang video. Kumakain sila ni Ellen White or yung Seventh-day Adventist. Hanggang ngayon daw, balikan natin. Sabi niya, baka sabihin nila na kumain sila noon, pero ngayon, hindi na. Sabi niya, tingnan natin yung kanyang aklat na kanyang gagamitin na para i-prove na pati ngayon, kumakain sila ni Ellen White. Ano? Pati ngayon, kumakain sila ni Ellen White? Anong tingin mo kay Ellen White? Vampira? Immortal? Ano ba naman yan? Ba't sasabihin ni Wendell hanggang ngayon? Matagal nang patay yun. Sa Bisaya pa, kalabira na yun. Kakain pa ba yun ng baboy? Ano ba naman to si Dan Maasin? Mukhang hinahabol yung moment na bumawi. Huwag mong habulin yung moment na bumawi. Aminin mo na lang na totoo bro, mula 1860 to 1863 kumakain sila ng karne ng baboy. At ngayon tumigil na. Wala na yung simula 1863 hanggang ngayon, ang SDA hindi na kumakain ng karne ng baboy, yung talagang SDA. Yung iba kasing SDA kasi palihim kumakain ng karne ng baboy. Nakita ko sila nung ako'y nasa loob nila. No? Isa na doon yung born SDA na si William Uba. Kumukuha kami doon sa kay tulingan ng kasi tagagawa kami ng barbecue Kalahin mo mga SD tagagawa ng barbecue. Huwag hawakan yun ang tinutuhog namin ng barbecue, kami dalawa ni William Uba.
na ang tatay niya si Pedro Uba. Ang nanay naman niya si, ano tunay na pangalan ni Tia Aning? Oh, yung kapatid niya si Wilson Uba at saka si Pedro Uba Jr. O kami, nagtutuhog kami ng barbecue nung kami SDA pa. Kaya, hindi lahat ng SDA hindi kumakain ng baboy. Meron talagang kumakain, palihim lang. Kaya nung nahuli kami ni Tia Aning, itinapon niya sa bintana yung yung aming dalang pitso. Pitso kasi yung yung bao mo pa uwi, pero yung pitso na yun may halong na yun, karneng baboy. Nagalit si Tia Aning, tinapon sa bintana yung yung pitso, yung pitso ba yun, yung pit ng manok, no? Na na sobra doon sa gagawin sa barbecue. O kasama doon yung karne baboy, syempre yung mga taba, yung karne, kasama na doon. O, ngayon, ating ituloy yung naturang video. Or yung Seventh-day Adventist. O, see? Hindi ka lang masasabihin ni Windy niya na hanggang ngayon kasi matagal nang patay si Ellen G. White. Kalansay na yun, buto na yun. Patsa kakain, buto na nga yun. Ikaw talaga, Dan Maasin, trying hard ka talaga, Tuloy natin. Pwede niyong orderin sa kanila, si Ellen Goldwhite. Anong pamagat? Counsels on Diet and Food. Ayon! Ano yung aklat na yan? Counsels on Diet and Food. Yon ang kanyang babasahin para daw patunayan na kahit ngayon kumakain pa rin si Ellen White. Ha? Ano? Sinabi ni Wendell yun? Na yun ay patunay na kahit ngayon kumakain pa rin si Ellen G. White? Nahihibang ka na yata, Dan Maasin. Ba't niya sasabihin matagal ng kalansay si Ellen G. White? Matagal ng kalansay yun, sasabihin niya hanggang ngayon, ginagamit niya yung aklat na yun bilang patunay na hanggang ngayon kumakain si Ellen G. White. Talaga? Buo ba ang isip mo niyan? Ha? Buo pa ba ang isip mo niyan, Dan Maasin, na sasabihin niyan hanggang ngayon kumakain pa rin si Ellen G. White? Haba? Anong kaedad niya? At saan siya nakatira at kumakain siya hanggang ngayon? Uy, Dan Maasin. Mag-isip ka naman. Paano siya kakain ngayon? Ay, kalansay na yun. Ikaw talaga. Para lang makabawi ka, Windy, kung ano-anong pinagbabanat mo, na hindi mo naman iniisip ang mga pinagsasabi mo. Ulitin natin sinabi niya, ha? Eto. Si Ellen Goldwhite. Anong pamagat? Counsels on Diet and Food. Ayon! Ano yung aklat na yan? Counsels on Diet and Food. Yon ang kanyang babasahin para daw patunayan na kahit ngayon kumakain pa rin si Ellen White. Ano? Uy! Bakit gagawin ni Wendell yun? Kalansay na yung Ellen G. White nyo. Buto na lang. Paano kakain nyo hanggang ngayon? Ay, nako Nemo. Nako, Dan Maasin. Sana wag ka masyado magpahalata na nagtatrying hard kang bumawi kay Wendell Talibong. Wag ganyan. Dahil ikaw na mismo ang nabubutata sa sarili mong bibig. Hindi kailanman kakain ngayon si Ellen G. White kasi matagal ng kalansay yun. Paano kakain ng kalansay? Nag-iisip ka ba talaga, Dan Maasin? Sana, doble ingat naman. Bago magsalita, alamin muna kung anong mga pinagsasabi. Wait lang, may tumatawag sa akin. Sino kaya to? Wait lang, ha? Hello? Hello? Hello, Bro Jando? Yes, hello? Sorry, busy ka ba? Sorry ha. May-message ako sa'yo. Ano yun, te? Ano yun? Ako'y gustong ipasok sa punto por punto unyang gabi. Sino?
SDA Doctors. Kaibigan ko. KSDA, kaibigan mo, ano pangalan? Sa Facebook niya, ibang pangalan. Pero, ipasa ko sa'yo yung ano niya. Katunayan niya na ang Katoliko ay sulpot. Katunayan. At ang, basta ipasa ko sa'yo yung mga sinasabi niya. Yun, Talagang papasok yan mamaya, te? Papasok talaga yan mamaya? Sabi niya, papasok siya? ang vacant time kasi niya is mga 9:30 kasi makakainan pa daw yung mga amo. Sabi ko, 9:30 pwede kasi pwede pa lang extend. 9:30? Naku, ba't sa 9:30 papasok? Hanggang 10 p.m. lang kami. Ala, paano yun? Oo, 9. Sabihin ko na lang 9. Kasi sinabi talaga niya Dapat sana 8 p.m. pumasok na siya para maaga magsimula. Kasi alas 8 daw ang kainan, hapunan ng mga amo Alas 8 ang? Hapunan, dinner ng mga amo. O di 8:30. Nila. 8:30. Pwede, mga 9. Mga 9 siguro. 9, maximum na yung 9. Kasi isang oras kulang lang yun. Oo, sige, hindi naman siguro siya masyado, basta, kasi siya Sige. graduate ng, Pakisabi, graduate ng, pakisabi mo na siguraduhin yung pagpunta niya. Anong pangalan niya? Anong FB name niya? akong ipasa ka ron, ha? Oh, sige, sabihin mo Sige. na in-schedule na siya ngayong gabing ito for talakayan, patutunayan niya sa doctrinal talakayan na sulpot ang RCC. Sige. Kasi ang sabi ko, wala tayong katapusan dito Kita lang dukhang nakadungog, di ba? Oo. Tibo kalibutan. Bisa dito sa amin. Sige, mamayang gabi. Sige, salamat. Bye-bye. Ako ipasa ni mo, ha? Sige, bye-bye. Oh, sige, te. Salamat. Yun. May magigipagtalakayan mamaya. Ako talaga, nabubuhan talaga ako ng loob basta magigipagtalakayan. So, yun ha. Continue po tayo sa ating topic ngayon para matapos ko na ito at mapaghandaan ko na ang para mamayang gabi. Okay, so ang magigipagtalakayan? Tipsy Lipsy? Lalaban kaya ito? Oh? Tipsy Lipsy. So, lalaban kaya ito si Tipsy Lipsy? Okay, so eto na. Ating i-adjust sa Facebook. At makikipagtalakayan daw siya, no? Okay, so schedule ka po mamaya. Tap na rin, scheduled ka po mamaya gabi for talakayan. Please confirm. Yan, okay? So, nag-message na ako sa kanya. Talakayan po yan sa punto por punto. Okay, so accept natin to. Ito ay isang babae. Titindigan daw niya na sulpot ang RCC. So, alamin natin yun, yung mga stand niya. Pero continue tayo sa naturang video ni Dan Maasin, no? So, tuloy. At si James White. At si James White. At si James White kumakain hanggang ngayon? No, mali yun. Hindi ka lang man nagturo si Brother Wendell na hanggang ngayon kumakain si Ellen White at James White. Dahil ngayong panahong ito, ano na sila? Tuyo na, kalansay na. Paano kakain ng tuyong kalansay? At sino magdadadjust ng kanilang kinakain? Talaga Dan Maasin. At ituloy na turang video. Sinagot na kung bakit sila noon ay kumakain. Kasi nga, hindi pa inihayag kay Ellen White ang vision patungkol sa health reform. Ayun, di inamin din.
O, sa mo? Pakunwari pa to. Ba't mo ibinibintang sa amin? Ikaw ang nagsabi noon. Ayun, sinabi mo na ngayon. O, pakunwari pa to si Dan Maasin. Yan talaga ang reason. Kaya sinabi ni Wendell yun. Baka sabihin nila. Kasi yun ang dinadahilan sa kanya. Yun din ang dinahilan ko noon nung kami naglalaban pa ni Wendell Talibong. Yan sasabihin mo na na pinagbibintangan kayo, na kayo ang nagsabi ng noon. Talaga kayo ang nagsasabi noon, na noon pa yon. Oh, noon yon, nung hindi pa daw siya SDA. Sa iyo naman noon, nung hindi pa siya nahahayagan. Magkaibang version yun. Kasi, yung kay Daryl Villanueva noon, nung hindi pa siya SDA. No? Noon, nung hindi pa siya SDA. Ikaw naman, noon, nung hindi pa siya nahahayagan. Magkaiba yun. Magkaibang version yun. Kasi, pwede kang nahayagan, nung nasa SDA ka na kumakain ka pa rin, nang nahayagan ka, doon ka na tumigil. Pero sabi ng ibang SDA na yan ay ginagawa niya before siya naging SDA. O magkaibang version yun. O tamo, ano ba ang point ni Brother Wendell ng kanyang ginagamit? Ang unang point niya dyan is ipaalala na ang inutusan na huwag kumain ng karning baboy ay yung mga Israelita. Oh, yun ang ibig niya sabihin doon. At yung basahin ang sinasabi sa Levitico 11. Levitico 11:1. Sabi ay ganito, no? Ating i-prepare yung ating Biblia. Ang sabi ay ganito. Sa Levitico 11:1 hanggang 3, ganito ang sinasabi. Yan. Inutusan ng Panginoon si Moises at si Aaron na sabihin sa mga taga-Israel ang mga sumusunod. Sino daw ang sasabihan? Ang mga taga-Israel. Ano ang sasabihin sa mga taga-Israel? Basa, pero wag ninyong kakainin ng mga hayop na nginunguyang muli ang kinain nito. Pero hindi naman biyak ang mga kuko. Thank you, bro. Katulad ng kamelyo at kuneho, huwag din ninyong kakainin ang baboy dahil kahit biyak ang kuko nito, hindi naman nginunguyang muli ang kinain nito. Ituring ninyo na maruruming hayop ang mga ito. Anong klaseng katuruan yan? Yan ba ay moral law? O yan ba ay ceremonial law? Yan po ay ceremonial law. Ito ang sinasabi sa verse 7. And the pig may not be eaten, for though it has split hooves, it does not chew the cud. You may not eat the meat of these animals or touch their dead bodies. They are ceremonially unclean for you. It is a ceremonial law. Yan na. Yan ay ceremonial law. Yan ay patungkol sa paglilinis. Para di sila marumihan, huwag silang kumain ng karne ng baboy. Sino ang inutusan yan? Ating balikan sa verse 1. Then the Lord said to Moses and Aaron, give the following instructions to the Israelites. Kanino daw ibibigay ang naturang mga instruction? Sa mga Israelita. Alam ni Wendell Talibong yan. No? Nasa kanila, ibinigay ng Panginoon ang huwag pagkain ng karning baboy. Pero sa mga Kristiyano, pinapakain ng alinmang nabibili sa pamilihan ng karne. Unang Korinto 10:25 ang sabi, here's what you should do. You may eat any meat that is sold in the marketplace. Any meat. Ito ay lugar ng Korinto. Ang naninirahan dito mga hintil. Ang nagbibenta doon sa palengke, mga hintil yun.
Majority dito hintil. Mga hintil yon, no? Ito ay lugar ng mga hintil. Kaya talaga nagbibenta ng baboy doon. Katunayan, etong sinasabi sa ating Tagalogin, ano? Etong sinasabi sa Tagalog. Jes 25 ng Unang Korinto, kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne at huwag nang magtanong pa upang hindi mabagabag ang inyong budi. Anumang karne na ibinibenta doon sa tindahan ng karne, yun ay pwede nilang kainin. And guess what? Ibinibenta nila doon yung mga sobra-sobrang karne sa kanilang iniaalay. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang buong daigdig at lahat ng naroroon, ang Panginoon ang may-ari niyon. O saan ba nakatira ang baboy? Hindi ba sa daigdig na ito? Tuloy. Kaya kung anyayahan kayo ng isang hindi sumasampalataya. It is referring to those someone na hindi under sa kautosang huwag kumain ng karning baboy, hindi sumasampalataya, at nais nyong dumalo, halimbawa birthday, iyo in-invite, kayo na may naisip nyong dumalo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo ng hindi sumasampalatayang nag-imbita sa inyo. Kaya kapag kayo'y binigyan nila ng karning baboy, ang sabi diyan, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo at huwag na kayong magtanong pa kung yun ay ikagugulo ng inyong budhi. Huwag na kayong magtanong kung nakakain ka ng baboy, tahimik ka na lang, kumain ka na lang. Huwag ka na magtanong, baboy ba ito? Kung sa pagtatanong mo na yun ay magugulo ang iyong budhi, huwag mo nang itanong yun. Huwag mo nang itanong yun. Tuloy natin na babasa sa naturang Ngunit, kung may magsabi sa inyo, halimbawa, yung kaibigan mo, sinabihan ka na mismo, Brad, ito'y inalay namin sa Diyos-Diyosan, huwag ninyong kainin yon. Bakit? Sinabihan na kayo eh. Kung hindi kayo sinabihan na yan ay inialay sa Diyos-Diyosan, pwede nyong kainin yan. Inialay man o hindi, kung hindi kayo sinabihan, kainin nyo at wag na kayong magtanong pa upang hindi mabagabag ang inyong budhi. So napakalinaw dito na talaga pinapakain na sa mga Kristiyano ang mga karne doon sa pamilihan ng karne. Meron bang bentang baboy doon? Siyempre meron. Yung mga hintil na ninirahan doon eh. No? At ituloy ang naturang video. At doon, nagpapatunay na si Ellen G. White hindi nag-iimbento ng sariling aral lang niya. Kundi hinihintay niya talaga na ihahayag ng Diyos ang mga dapat sundin ng kanyang bayan. Mali ka na naman dyan. Mali ka na naman talaga. Basta SD gumamit ng talata out of context talaga, no? Okay, ganito yan, no? Hindi totoo na hinihintay ni Ellen G. White ang paghahayag ng Diyos sa kanya dahil wala namang inihahayag ang Diyos kay Ellen G. White. Wala. Walang inihahayag sa kanya. Dahil hindi kailanman maghahayag ang Panginoon upang ikatitibay ng mga sulpot. Hindi kailanman niya maghahayag para tumibay ang mga sulpot. Hindi siya naghayag doon. At saka, based sa history, mas nauna pa sa kanila ang Seventh-day Baptist. Ang Seventh-day Baptist ay nagtuturo rin na huwag kumain ng karne ng baboy. Pangalawa, hindi ako naniniwala na inihayag yun sa kanya. Bakit? Before ang Great Disappointment, may Biblia nang na-compile ng Katoliko. Meron na. Ang first compiled Bible ng Katoliko, yung Latin Vulgate, lumabas 405 AD. Tapos nakagawa pa si Martin Luther ng Lutheran Bible. Tapos nakagawa pa ang Church of Anglican ng King James Version.
Saka pa sinabi ni Ellen G. White na nagpakita sa kanyang vision na huwag kumain ng karning baboy. Sinong lulukohin niya doon? Nasa Bible yun. At ayon sa tinuturo ng Biblia, yun ay inutos sa mga Israelita. Hindi kailanman sinasabi sa Biblia na inutos yung huwag kumain ng karne ng baboy sa mga Kristiyano. Katunayan ng Kristiyano, pinapakain nga. Eto, halimbawa, sa lugar ninyo, may dumayo na SDA para makipagdebate. Maghanda kayo ng karning baboy at basahin nyo ang talatang ito, 10:8 ng Lucas. Sabi ganito, pagpasok nyo sa isang bayan, yan na, pagpasok nyo sa isang bayan at tinanggap kayo. Halimbawa, yung lugar nyo, hindi naman yan lugar. Siya ay dumayo, tinanggap nyo siya. Nakipagdebate sa inyo, tinanggap nyo ang kanyang hamon o kaya ang kanyang response sa hamon ninyo. Sa lugar niyo mismo na hindi siya taga riyan, ang sabi, kainin ninyo anumang ihain sa inyo o maghain kayo ng baboy. Bigyan nyo. Pag hindi tumanggap yan, hindi yan sumusunod sa naturang kautusan. Na? Hindi yan sumusunod sa naturang kautusan. Yan ay isa lamang pakitang tao. At hindi sila totoong Kristiyano. Sila ay Kristiyano, pero hindi totoo. Bakit? Ang totoong Kristiyano, hindi sasalungat sa Lucas 10:8. Anuman ang ihain sa inyo, sa isang bansang tinanggap kayo. Ano yung bansang tinanggap kayo? Hindi kayo taga roon. Ang mga apostoles, hindi taga roon. Pero tinanggap sila doon. At dahil tinanggap sila doon, kainin mo ano man ang ihain sa iyo. Wala naman sigurong loko-loko magbigay ng ng lason. Sa isang nangangaral, lalo na tinatanggap nila ang mga ngaral na yun na sugo ng Panginoon, wala namang reason para bigyan ng lason yun. Papakainin yung bubusugin yun. Siyempre, bigyan nyo ng ng pagkain yan. At hindi mo bibigay ang hintil ng nakasasama sa'yo. Bibigyan ka ng pagkain nun. At isa ibibigay, baboy. Oh. Pero sabi, kainin nyo, pag yan, tinanggihan nila, hindi yan tunay na Kristiyano. Oh, yan ha? Mga lang yan, Kristiyano lang sa pangalan. Pero totoo, hindi. Kasi ang Kristiyano naman, pinapayagang kumain ng anumang karning ibinibenta sa palengke, ng anumang karning ibibigay sa iyo. Pero pag sinabihan ka na yan ay inialay sa Diyos-Diyosan, doon ka na huwag kumain. Pero hanggat walang nagsasabi sa iyo na yan ay hain sa Diyos-Diyosan, pwede kang kumain. Oh. Ito talaga si Dan Maasin talaga. Gumagawa ng sarili niyan turo. O, tuloy natin. Na ang pamagat, Councils on Diet and Foods, alam niyo ba mga kapatid, yung mga bata pwedeng kakain ng baboy. Ayun! Ha? Ayan ha. May binasa ni si Brother Wendell sa kanilang aklat na mga bata pwedeng kumain ng karne ng baboy, pwedeng kumain. Yung ba talagang nakasulat? Yes, yun talagang nakasulat. Pero dinugtungan nyo ng SDA ng kanilang sariling opinion na unhealthy food. No? Kanilang dinugtungan ng kanilang sariling opinion na yun ay unhealthy food. Bakit? Ito mga SD, kapag sila makapagsalita, parang wala silang kinakain na unhealthy. Ito, ang mga SDA, mga kapuntos, ay kumakain sila ng karne ng manok. Yan. Kumakain sila ng manok. Yan, tanong, ang manok ba is a healthy food? Oh, tinangan natin kung healthy ba ang manok. Etong sinasabi sa naturang referensya, no? Yan. Sabi ganito, chicken is not a healthy choice. Uy,
chicken is not a healthy choice. Bakit? Bakit siya not a healthy choice? Cholesterol, carcinogens, pathogens, and even feces found in chicken products increase the risk of heart disease, breast and prostate cancers, urinary tract infections, and foodborne illness. Pati manok, ipinagbabawal yan ng mga doktor. Kung sasabihin niya na ang kinakain ng mga bata ay unhealthy food, dahil yun ang sinabi ni Ellen G. White, na unhealthy food ang pagkain ng karne ng baboy, kahit na meron puno ito ng vitamins and minerals. Ito, basahin natin Etong sinasabi, ayan. Ang sabi dyan, pork is a type of red meat that is rich in proteins, vitamins, and minerals. Pero unhealthy siya. Bakit siya unhealthy? Kasi high in fat and cholesterol ang pork. High in fat and cholesterol. So wala akong tutol doon na siya ay high in fat at pwede makapag-produce ng long-term illness. Excess yung sobra. Excess. Saturated fats can increase your risk of developing heart problems, obesity, and other long-term illnesses. And how about beef? Yan, kumakain ng ang SDA ng beef. Yung beef? Beef can be a healthy part of your diet, but should be eaten in moderation. May moderation pa rin eh. Bakit may moderation? According to experts from Harvard University, an accumulated body of evidence shows a clear link between high intake of red and processed meats and a higher risk for heart disease, cancer, diabetes, and premature death. Ang beef, ganun din. Pero kumakain ng mga sabadista ng beef, unhealthy food din ng beef, pero ba't sila kumakain ng beef? Ngumunguya yan. Yung baka? Ngumunguya yung baka? Ng kanilang kinakain. Ngumunguya yan. Nyang. Pero, ang patuloy na pagkain ng beef, pagkabibigay sa iyo ng higher risk for heart disease, cancer, diabetes, and premature death. Yan, dan maasin. Kumakain sila ng beef. Chicken, ganun din. Ang chicken is cholesterol. Ayun, malaki ang ng chicken. Malaki yung kanyang rin. Kaya ang chicken, based dito is can increase the risk of heart disease, breast and prostate cancers, urinary tract infections, and foodborne illness. Ba't maraming SDA kumakain ng chicken? Kung yan pala ay nagpapadagdag ng heart disease, breast and prostate cancers, urinary tract infections, and foodborne illness. Ba't kumakain ng mga SDA niyan? Tamo? Ikaw dan maasin, bago ka sana tumuligsa, alamin mo muna. Ano ba ang reason? Ba't gano'n ang nangyari? Ano ba ang reason behind? So, kung ano man ang idinugtong doon ng SDA, yun dahil aklat nila yun. Kung sinabi nilang unhealthy food yun, kahit na rich siya in proteins, vitamins, and minerals, kung unhealthy food yun dahil nakakapag-cause din ng illness, then, unhealthy food din yung kinakain nyo na manok, yung kinakain nyo na beef, unhealthy food din yan.
Wag lang kayong mag-focus sa baboy. Kaya dahil pati ang beef at chicken, unhealthy food din siya. Pero masarap ang pagkain yan ng mga SDA. Takam na takam silang isa pang chicken joy. Pero it can risk the problem of heart disease, cancer, diabetes, prostate cancer. So, wag masyadong maasin. Ang point dyan ni Brother Wendell is si Ellen G. White, before 1863, kumakain talaga siya ng baboy. Walang sinabi si Wendell na hanggang ngayon si James White at Ellen White kumakain ng baboy dahil kalansay na sila ngayon. Ewan ko ba't yan ang sumagi sa isip mo, hindi ko naman narinig na sinabi ni Wendell yan. Pero ba't yan ang sumagi sa isip mo na hanggang ngayon kumakain pa si Ellen G. White? At saka sabi rin Dan Maasin, i-improve mo, Wendell Talibong, yung reading comprehension. Kasi ang subtitle daw is not best for children. Anong subtitle? Alam mo ba ano ang subtitle? Alam mo ba ano ang pinagkaiba ng subtitle at title? Yung not best for children, it is not a subtitle. Hindi subtitle yun. Ano yung subtitle? Alam mo yung movie? Yung movie, yung mga words sa baba na nakalagay doon yung sinasabi. Halimbawa, Korean movie. Tapos sa baba may Tagalog o may English subtitle. Yun ang subtitle. Iba ang title sa subtitle. Ikaw yata ang dapat mag-improve ng reading comprehension mo, Dan Maasin. Yung not best for children, hindi yun subtitle. Yun ay title. Iba ang title sa subtitle. Mukhang hindi ka naturuan kung anong pinagkaiba ng title sa subtitle, Kakahiya yun, Dan Maasin. Papayo-payo ka kay Wendell, i-improve mo ang reading comprehension mo. Ikaw ang mas malala. Dahil para sa'yo, ang title, subtitle. Ikaw ang mas malala dun. Kaya hanggang dito na lamang po muna ang aking record, mga kapuntos. At mahaba-haba na rin na record ko, 51 minutes na rin. So, salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa dito sa Straight to the Point. Nawa ay tangkilikin po ninyo ng husto ang ating programa. Mga sulpot, welcome po kayo pumasok sa aming programa punto por punto. Ako'y lagi naghihintay sa inyo. At sana, wag na kayong matakot. Di naman ako nangangagat ng tao Nakikipagtalakayan lang naman ako. To make his message known is our response.